Amen. Purihin ng Diyos. Palakpakan natin siya minsan pa sa ating mga buhay ngayong umaga. Sabihin mo sa katabi mo, dakila ang Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Panginoon. Ayan. So, tunay na dakila, mabuti ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Lalong higit, ipinagdiriwang natin ang 5 taon anniversaryo ng Insulman Christian Fellowship. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Kaya nais ko munang i-welcome, bago natin i-welcome ang salita ng Panginoon, ang malayo, kalawat. Ayan, purihin ng Diyos kasi nagsabi, hindi makakarating, pero salamat sa kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Of course, ang ating kamburay, IRM, purihin ng Diyos sa inyong mga buhay na nakarating kayo dito. Ang ating Mother Church, purihin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Salamat sa inyong mga suporta para sa inyong apo. Palakpakan natin na malakas sa palakpak ang Panginoon. Ayan. Yun ay napakabuti na. Ang Acri Christian Fellowship. Ayan, salamat sa inyong mga buhay na patuloy kayo pinapagamit sa Panginoon. Of course. Siyempre, welcome tayo dun sa inyo. Ang Insulman Christian Fellowship. Ayan, sa Diyos ang paburi ng lahat ng iglesyang ito ay sama-sama na patuloy na nagpupuri sa Kanya. Siyempre, malakas sa palakpak kasi yung welcome natin ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng ating Pastor Roger Manson. Ako'y magpupuri sa dagat at bundok. Magpupuri pag may pag-asa at pag may pag-aalinlangan. Magpupuri kahit naliligin ng kaaway. Pag ang papuri ko'y tubig na sa kanila'y lumulunod. Habang ako'y humihinga, may dahilan upang ako Okay, purihin ng Diyos po sa mga ito. Isang mainit at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Alam nyo, kapag pumapalakpak tayo doon sa mga tinatawag nating mga honorable, minsan may patayo pa eh. At may siliyawan pa eh. Ang Panginoon po natin ang tunay na honorable. Kaya pag pumalakpak tayo, diba? Dapat ganun lang. Dapat ganoon. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa presensya po ng bawat isa. Isang mainit, no, na pagpupuri natin sa Panginoon ngayong umaga. Okay. So, ayan, no, sabihin natin itanong natin sa katabi mo, masaya ka ba ngayon? Siyempre naman, 5 years na anniversary na natin ngayon. Sagutin naman natin, siyempre naman. Okay. Ayan, no? Ang ating Insulman Christian Fellowship ngayon ay kinder na. Kinder. Mamaya, bakit kinder na? No? Samahan niyo po ako sa aklat ng unang Korinto 15, talatang 58. Unang Korinto 15, talatang 58. Ayan. Kung mayroon po kayong mga hawak, no, dyan sa bounty pan, at kung natagpuan na natin, ay hiniling ko po lahat na tumayo para po sa pagbasa ng kanyang mga salita na sa nating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. At sabay-sabay po nating basahin ng malakas. Unang Korinto 15:58. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitilag. Magpakasipag kayo para sa gawain, para sa Panginoon. Yamang alam ninyo, di nasasayang ang inyong pagpamagal para sa Kanya. Purihin ka o Diyos, salamat po sa umagang ito sa iyong banal na presensya at sa iyong pag-iingat sa bawat isa na nakarating kami, Panginoon, malawalati sa lugar na ito ng Insulman Christian Fellowship upang sama-sama namin ipagdiwang ang ikalimang anibersaryo ng Iglesia ng Panginoon at higit sa lahat upang ipagdiwang
magdiwang ng iyong araw na ito, Panginoon, na mayroong pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat patuloy kang nagtatagumpay sa bawat isa, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord God, sa aming pong pagtanggap ng iyong mga pagpapalang ngayong umaga, linisin niyo po ang bawat isa, ang aming mga puso, ang aming buhay mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa pagtanggap ng mga biyayang ito na bumula sa iyo, sa pamagitan ng inyong lingkod na itatago niyo, Panginoon, sa inyong kapangyarihan, upang ikaw, God, ang aming makita, ang ikaw ang aming maranasan, ang aming marinig, at ikaw, Lord God, ang aming may taas, ang aming buhay. Ano man karamihan sa aming mga puso, Panginoon, ay aming pong sinasaway at pinagkakatiwala sa iyo, sapagkat ito ang aming sa dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. At muli ay magandang umaga sa ating lahat. Yan. Napaganda, no, ng ating talata na sinusulat ko, kagawa na ako, mas naalala ko, pareho ito na, no, naginawa ko sa buko. Kaya nag-ulit ako. Ulit ako ng aking outline, no. Sabi dito, no, magpakatag kayo. Magpakatag kayo. Magpakasipag kayo. Dahil lahat ng ito hindi masasayang, no, ang inyong mga pagpapagal. Kasi kung sa school, lahat ng mga ginagawa nyo, nakatara sa class record. Kaya hindi yun lahat masasayang. Ang pagsuma niya pagdating sa closing. First honor. Diba? May mga award, no? Kaya, aksa natin ngayon ay tumayo, lumago at magpatuloy. Tumayo, lumago at magpatuloy. Muli po, no, happy 5th anniversary sa mga taga-Insulman Christian Fellowship at sa lahat. Bago may patayo, no, at ganap na maging building, no, at ang ating iglesia dito, na ating Panginoon, 5 taon ang nakakaraan, ay hindi lamang 5 taon, no? Bago pa ang mga nakaraan ay marami na tayong mga pinagsamahan dito sa lugar ng Insulman. Di ba? Nagsimula tayo doon sa puno ng mangga. Yan, buhay pa. No? Bible study, worship, fellowship, lahat nandyan sa puno ng mangga. Kaya, pag pumunta ka dito sa lugar ng Insulman, makita mo yung puno ng mangga, marami kang maaalala dyan. No? Mga iba't ibang mga kaganapan kaugnay ng ating pagdiriwang ngayong umaga. At yan, mula din dyan, lumipat tayo kina Sister Emmy, no? Sa bahay kina Sister Inday, yan. At dahil dumadami na, kailangan na tayong bahay na, no, na masisirungan. No? Niloob ng Panginoon, no? Nagsimula yata ito sa 5,000. Hindi magkakamali. No? 5,000. At marami ng mga kamay na nag-abot-abot, no? At nag-ipon. At pero marami pa yung nangyari. Kasi, di ba? At sa kabila ng mga terrain dito, kasi noon wala pang ulan, no? Diyan kapag umulan, yan. At tuloy-tuloy na ay kailangan umuwi na kaagad kasi baka abutan ng pagbaha, ano? Ayan, tapos minsan pag tumatawid na yung pati yung motor sumusutot sa mga puno ng yung puno yung nilalaga, yung miyagos, no? Kaya yung pati yung motor naliligo din yan, puro mga taon-taon na yan ng miyagos bago magating dito sa makauwi, ano? Ang daming mga buhat-buhat ng motor, ano? Mga tsinelas, mabigat pa sa sapatos, no? Sobrang maputik, no? Pinauupa mo na minsan ng baha bago makauwi kapag talagang inabutan na, no? At nasimulang tayo ng building, no? Ay siguro hindi ko kinakailangan ay matibay, no? Kasi parang gato nila eh. Kami ko na, lipad, no? Hindi nakakating sabi ng Panginoon, huwag yan, kailangan ano, yung mas matibay. Ayun, binigyan tayo ng mas matibay. No? At kung nga ngayon, sa ating bahay-sambahan. At nilaw din naman ang Panginoon nang tayo ito sumabay din si Tulay. O, di ba?
yung kalsada na simentado. Saan ka pa? Talagang napakaganda ng plano. Kapag ang kayo nagplano, no? Talagang napakabuti. Nakalain mo yan, no? Yan, no? Sa pagkaalam ko, no? Ay, yun na nga, no? Siguro na tayo sa 5,000. At, yan, minsan pag tumatawid tayo dun sa ilog, no? Talagang, grabe, yung, mandyan na gumugulong ang turbin sa ilog kasi madulas ang mga kato na malalaki. At doon minsan, nang ginagawa ito, pauwi kami, kasunod kami nilalakay kasi ni Mang Pangga ay mayroong humarang na malaking ahas na kulay itim. Nakita ko na kaagad medyo alangan nila, hindi na ako nagpanik at tinayaan ko na kasi kapag pinansin ko pa baka mabulabog pa yung ahas. Ahas talagang daw yun. Ahas talagang daw yun. Sige, diretso lang kami. Tapos maglampas namin, saka pala magbubalaw si ahas. Then, doon pa sa bandang naitan, may ahas din na muntik ng kapatid sa bandang sila. So, marami pang mga istorya na hindi na maalala. Maalala na lang yan kapag nagkakaroon na ng mga brainstorming, no? At ngayon po, 5 taon na tayo, nagkakaroon na dito ang ating building, di ba? Alam nyo, ang unang, tulad ng isang bata, ang unang 5 taon ay talagang dumadaan na siya ng batiwang mga krisis, di ba? Sakit, di ba? So, ganun din ang krisis ito. Pero, binayaan ng Panginoon na hindi magpatuloy. Kaya yan, nagalipas na yung 5 taon na ito, no? Kasi andyan yung mga, diba, sa bata nga, andyan yung crucial years ito sapagkat ito, prone sa pagkakasakit, iba't ibang mga hamon, gatas pa. Kaya, minsan ng bata, yung maramdamin pa yun, no? Madaling masaktan, madaling maapektuhan. Okay, diba? Kapag dumadaan sa matinding mga survival, struggle and challenges talaga, no? And then, at the age of 5, no, ay need na natin na mag-aral at andyan na sa isang bagong buhay. Diba? Ayun, dahil kinder na tayo ngayon, kinder. Diba yung kinder? Marunong na makipaglaro, marunong na sa kanyang sarili, mag-ayos, diba? Lalo pa ngayon, ng mga Gen Z, ay talaga naman, ay napakabilis ng kanilang self-progress, no, sa sarili nila, at maging independent, di ba? At natutupo na tayong tumayo dyan, no, sa sariling paa. Okay? So, ayan, ilang mga pagsubok na ba ang mga pinagdaanan natin? No? Pero, nandito pa rin ang iglesia natin, o ating building, di ba? Unti-unti nakukumpleto, no? At kasi ang Diyos ay gumagawa ng higit pa sa ating mga iniisip, di ba? Alam ko, marami na tayong panalangin at mga ipinanalangin sa lugar na ito na tinugon ng Panginoon. No? Mga may sakit, ano pa, no? Kayo nakakalam yan, mga taga-Insulman. Ang anibersaryo ay resulta ng pagtutulong-tulong at paggabay ng ating Panginoon. Yan sabi po ng unang Samuel 7:12. Pagkatapos naglagay si Samuel ng isang malaking bato sa pagitan ng Mispa at ng Sen bilang alaala. Ito na yun. Ng ating mga pagpagal at mga pinagdaanan doon. Para dito natin alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Tinawag niya itong Ebenezer na ibig sabihin, tinulungan kami ni Yahweh. Amen? Amen. O, pagpagal natin ang Panginoon dyan. Kaya, no, ang mga tinawag ng Panginoon nandito ngayon dapat talagang tumayo. No? Tumayo. So, kapag tulad ng 5-year-old child, no, ay talagang ano yan. Matasad na yan. Tumatayo na yan. Hindi na yan siya ginagabayan. No? At tingnan niyo, no, ang Insulman Christian Fellowship, unti-unti, may sarili dati, kahit ang gitara, kahit ang papakanta, lahat. Ang gitarista ay tinitrain pa, no?
malapit na ng ating kapatid, no? Na minsan ay alam ko ay habang nagpapahinga siya, no? Ay lagi niyang kinakalabit ang kanyang gitara. Lapit na. No? At yun, marami na mga nagbago, nakakatayo na ang Minsulman Christian Fellowship, no? Sabi ng awit, ganito, verse 13 and 14. Parang isang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos, sa banal na templo. Ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbangon, kahit na ang punong ito ay tumanda na lunti at matatag, at ang mga dahon nito ay laging sariwa. Tuloy-tuloy, laging sariwa. Diba? Hindi lamang yung mga elder, no? Pati yung mga bata, yung mga kabataan, may mga bago ng bago, no? Yung habang nagtuturo ngayong isang bata dito, na dinala natin dito para magturo ng sayaw. Nung una, 5, sunod, 7, ay 1 ngayon, ang dami na nila. Nahihirapang magturo kasi kung minsan, alam mo naman ang mga bata, laging masaya. Ano? Ayan, si Andy, ayan din si Ana. Ayan, ang iglesia, ang church ay hindi lamang ito tumatanda para manghina. Pero pag tumanda na, manghina na. Hindi. Patuloy, no? Kundi para patuloy itong mamunga ng marami. Maraming mga nabautismuhan, no? Maraming mga tumanggap sa Panginoon na bautismuhan. Ano dito kasi dito sa lugar ay ang anak buhay, ay kuminsan hindi pwedeng pagpalipad eh. At nauunawaan na ng Panginoon yan. At may panahon din na iniipon lahat at marami dito sa lugar. Ang ikinatatag dito ay ang mga kabataan na yon, no? Ang mga bagong mga convert, no? Na mga bata, di ba? Lahat kayo, no? Puno na itinanim ng ating Panginoon. Lahat mula sa mga elder, mga tagapanguna dito sa mga bata, mga tinanim ng Panginoon niya para mamunga, no? Ang pangako niya, sariwa at mabunga pa rin kahit na sa susunod pa ng mga 10 taon, 20 taon, hanggang 50 taon, o hanggang sa wakas ng panahon sana. Sila patuloy, hindi tayo sama doon. Mahirap naman yata yun. Iba sila naman. Gusto niyo po ba yun? Sila na? Mahirap na, hindi na natin kaya yun. Di ba? Okay. So, tumatayo. No? Tumatayo na ang 5 taong bata, ang 5 taong mga kabataan. Ang iglesia ng Minsulman Christian Fellowship. Sabi pa sa Unang Korinto 3:6-7, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtanim niya ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Well, kasi, di ba, may mga ipinadala, no? Naalala niyo mga araw natin tungkol sa mga Moravians, di ba? Sila ay mga pinadala dito, sugo lamang, no? Ginamit lamang ng Panginoon. Ang Panginoon talaga, no? Ang nagpapalago. Sila ginamit para magtanim, para magkasik, magpalaganap ng mabuting balita. At ang mabuting balita na yun, no? Ay pinalalago yan ng Panginoon, inalagaan din ng Panginoon. At ang mga anak ng Diyos, no, na mga tumanggap sa Panginoon, Panginoon ang bahala dyan. Hindi mo na obligasyon na habang buhay ay lagi mo silang aalalayan pa kasi inaniman mo na yan ng salita ng Panginoon at ang Panginoon ang magpapalago niyan. Obligasyon na yan ng Panginoon. Hindi natin sila pag-aari na sila ng ating Panginoon. Hindi kayo pag-aari ng Minsulman Christian Fellowship o anumang mga fellowship. Panginoon ang may-ari sa inyo, kaya ang Panginoon ang magpapalago sa inyo. Amen. Amen. Kaya hindi tayo pwedeng mag-angkin na, hindi dahil sa akin, hindi dahil sa akin, hindi dahil sa akin, si pastor na, hindi. Panginoon. Ginamit lang tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Ginamit lang. Tayong lahat, no? Kaya tayong lahat
ay may mga tungkulin, no? Sa ikalalago ng ating iglesia dito sa Insulman. Tayong lahat. Ang paglago nito ay hindi dahil lamang sa magaling si pastor, magaling si pastora, magaling ang mga worship team, ano? Sa mga malaking tithes na mayroon tayo, no? Kundi ang paglago nito ay mula sa Diyos lamang. Ang ating anibersaryo, na nagtitiriyo ngayon, ay credit natin ito sa ating Panginoon. Amen? Sa Panginoon. Sa Panginoon natin ito credit, no? At siya lamang ang dapat natin mapapuri at parangalan sa araw na ito. Tayo ay tagapagtanim lamang at tagapagdilig. At ang Diyos ang siyang nangangalaga. Kaya, pag-aari tayo ng Diyos ang hawak sa atin. No? At dahil dyan, no, dapat tayong lumago. Lumago. Yan yung mga bata, di ba? Grade 5. Kung sila nakakatayo na, literally, natututo na sila magipag, laro. Yan, lumalago na, nakikipag, kaibigan, nag-a-adjust sa isa't isa para magkaroon maraming kaibigan. Alam nyo, di ba ang panahon nun eh? Kasi sa panahon ngayon, noon kasi ang mga laro talaga, group games. Kaya kapag hindi ka marunong makipaglaro, pag ikaw'y suplada, pag may kayo may attitude, wala kang kalaro. Hello? Kaya yun, bata pa lang, marunong na mag-adjust sa kalaro. At ganun din dito, naramdam natin yan. No? 5 taon pa lang, ang dating, welcome na welcome. Ganun yan. Marunong na sila makipaglaro. Marunong na tumayo. Dumalago na. No? Ang Insulman Christian Fellowship. Amen. At palapakan natin ang Panginoon dyan. Sabi ng Hebrew 10, verse 24 to 25. At sikapin natin na magpalakas o mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa. At sa paggawa ng mabuti, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Yes, malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Hindi lang natin alam kung kailan ang malapit na yun. Pero malapit na. Ang mga palatandaan, nangyayari na. Sunod-sunod, malalakas. Super typhoon nga ang paalis na bagay, buti na lang at sa dagat lang. No? Super typhoon yun. Buti nga sa dagat lang. Ang ating inaasahan ng gobyerno, inaasahan nila yung magnitude 7.8 Mindanao. Di ba? At mayroong isang hapon na, magkakot ang gabi. Di ba? 6 point something. Mindanao ulit. At Bulacan noon, sa Venezuela, di ba? Iba-ibang mga bansa. At tayo, Pilipinas, nasa loob tayo ng tinatawag na Ring of Fire. No? Ring of Fire. Ring of Fire. Yung mga fault lines na kaikot sa buong Pilipinas. Di ba? Ito, Pacific Ocean. No? South China Sea o West Philippine Sea. Nandyan. At tayo, dyan, malapit lang dyan sa gulong ang fault line. No? Okay, anyway, ikaw natin para taputin ito din. Dati na tayong takot at handa. Dahil alam na natin yan. Hello? Takot ba ang mga anak ng Diyos? No. Yes. Hindi. No? Yan, no? Pag-ibig sa kapwa. Di ba? Pagmamahalan, pagkatundo, pagkakaisa, paggawa ng mabuti. No? At lagi ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. Kasi baka alam nyo pagka wala ka sa gawain ng Panginoon, alam nyo kung anong mangyayari? Ha? Matutulad kayo doon sa isang tupa. No? Napahiwalay doon sa kawan. Di ba? Hindi mo malaman ay baka nahulog ka sa Panginoon or what, ay hindi ka makakasama doon sa inihanda ng pastor na matabang pastulan. No? Kaya dapat, at yan, no? Ang Insulman Christian Fellowship ay patuloy, nagpapatuloy, no, sa paglilingkod at sa pagsasama-sama sa gawain ng Panginoon. Dahil ang layunin nito, no,
Sa paglahok ito ay ang isang pagbabago na kung saan maramdaman ang pag-iibigan, no? Ang pagiging mabuti sa bawat isa at papalakas ng loob ng bawat isa. Di ba? Pag may mapagsubok, nandiyan ka para ano? Kapatid, kaya mo yan? Kapatid, pag-pray kita. Hello. Dati, ganito lang yan. Ito, kung sa mga karkadahan eh. Ito, pampalakas ng loob. Sabi rin, ano pampalakas ng loob? Di ba, mga kabataan? Nakatikim na rin ako niyan noon. Pampalakas ng loob. Pero hindi pala, papain na ng tuhod kasi gulong ka, no? Ano pala yun? Pero hindi ko naranasan niya kayo. Kwento ko lang sa mga kasama ko. Okay, hindi lamang, no? Para magdaos ng mga Bible study, di ba? Mga Sunday worship, Sunday service, no? Isang pamilya na kasi tayo, no? Bilang isang pamilya, habang nalalapit ang pagbabalik ng ating Panginoon, mas kailangan ng mundo ang iglesia na nagmamahalan at nagpapaalab sa paglilingkod sa Panginoon upang pagdating ng Panginoon na yung nasa ganito tayong kalagayan na datnan niya. Amen? Diba? Gusto niyo bang datnan ng Panginoon na kayo na patuloy na naglilingkod sa Kanya o baka nandun kayo sa ilang? Nahihirap yun. Nais ng Panginoon na datnan tayo na sama-sama naglilingkod at nagpupuri sa Kanya. Ayan. At ano man ang mga nangyayari, ang 5-year-old, man pa rin yan. Hindi pa siya ganun katatag. No? At kung pababayaan natin siya, no, mag-iiba pang direksyon niyan. Kasi malakas pa ang ano niyan, yung pick up niya sa mga ano niya sa paligid. Kinakailangan ay magpatuloy. Kung ano ang itanim sa kanyang puso, dapat yun ay, di ba, kanyang lumago at dapat yun ay mamunga. Hello? At para mamunga, dapat patuloy. Patuloy na dinidilig, patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon, patuloy na dumadalo sa gawain ng Panginoon, at patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. Ano? Sabi ng awit, 100 verse 4, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Ayun, patuloy. Ano man mga sabi nga ba ng Biblia na ang lahat ng mangyayari sa buhay natin ay nakakalakit-lakit para sa ikabubuti natin. Kasi kapag puro papuri, yung bata na hindi nakaranas ng palo. Kaya ako taga-education din ako, pero yung nakita ko ng mga batang hindi nakaranas ng palo, kunti problema lang. Iyak agad. Iyakin. Ano pa? Nagaling sumuko. Kasi hindi nakaranas na kunting hirap lang ay ayoko na. No? Ang mga anak ng Diyos, talagang niloob ng Diyos na makaranas ng iba't ibang mga pagsubok para tumatag, para lumakas. Ano? At sa habang lumalakas ay dapat nagpapatuloy, hindi humihinto. Kasi kapag ikaw ay huminto, ano ang mangyari sa iyo? Hahalin ka sa isang halaman na wala nang pakinabang. Di ba? Pag hindi ka na namumunga, wala nang pakinabang, ano pa gawin sa'yo? Putulin na. Puputulin na. Di ba? Wala nang pakinabang eh. Papalitan ka naman ng ibang puno na mas malusog na umunga, may pakinabang. Amen? Yan, no? Yan ang dapat, no, na kahit anumang sitwasyon ay nagpapatuloy. Alam niyo ang buhay, sabi ng awit, ang buhay ng Kristiyan ay masayang tunay. Yes, masayang tunay. Masayang tunay dahil ikaw ay nasa Panginoon. At dahil ikaw ay sa Panginoon, kahit na anuman ang nangyari, kaya mong maging masaya. Hello? Yung bang wala sa Panginoon, kaya nila maging masaya? Hindi. Mayroon man siguro pansamantala. Yung mga, panandali ang kasiyahan lang. Hindi yung lasting na kasiyahan pag wala ka sa Panginoon.
No, kapag nahulawan na, wala na rin. Di ba? Wala sa Panginoon eh. Pero pag sa Panginoon, kahit umiyak ang puso yan, Lord, ay, pupurihin kita, O Diyos. What sa taong pupurihin? Bakit niya nagagawa yun? Merong Diyos sa puso. Di ba? Kung wala, hindi niya kayang awitin yun. Hindi niya kayang banggitin yun. Hindi bakit Lord? Di ba? Puro paninisi. Puro pagsisisi. Men? Yan ang inspirasyon ng ating anibersaryo, yung pagpapasalamat, ang pagpupuri sa ating Panginoon, na kung saan ay meron tayong mga naabot ng mga kaluluwa, di ba? May mga na-restore na mga buhay, may mga bumabalik, may mga, di ba, sabi nga, sa ng nakasulatan na ang